mula Quezon City hanggang sa City of Pines. Mapagaspas ang agila, nagmamasid, nagbabantay at maghahatid ng mahalagang impormasyon sa taong bayan. Maaasahan at may integridad. Ito ang Net25 Baguio, the new source of credible news and information in the Cordilleras and Ilocancha. Diskusyon, pagtalakay sa mga pangunahing isyu sa lipunan, kasama veteranong mamahayag sa lungsod ng Baguio, si Freddy Rolyoda, Lunes hanggang Biyernes, alas 4:30 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi. Okay, muli nagbabalik ang programang diskusyon dito pa rin sa Net25 Baguio. Para sa ating balitang probinsya, yung Bagyong Luis nag-iwan umano ng malawakang pagbaha at pinsala sa lalawigan ng La Union. Ang provincial government ng lalawigan ay kumilos para sa mga apektadong pamilya. At sa detalye, pinakilos ng Provincial Government of La Union ang lahat ng mga sangay at ahensya nito para agad na marespondihan at masaklolohan ng mga apektadong pamilya matapos ang pananalasa ng habagat na pinalakas ng Bagyong Luis sa naturang lalawigan nitong mga nakarang araw. Sa pangunguna ni La Union Governor Mario Eduardo Ortega ay tiniyak ng kanyang tanggapan ang agarang pagtugon at pagbibigay ng kinakailangang tulong upang mapanatiling ligtas ang mga Ilocano na naapektuhan ng masamang panahon. Sa datos na ibinahagi ni John Martin ng PGLU, umabot umano sa 37 reported incidents ng flooding o pagbaha, landslide o pagguho ng lupa at pagkabuwal ng mga puno ang kanilang naitala sa kasagsagan ng Tropical Cyclone Luis mula sa iba't ibang bayan ng naturang lalawigan. Ayon pa kay Martin, base sa kanilang pagmomonitor at mga impormasyong na iparating sa kanila, karamihan sa mga naapekto ng pagbaha ay mga residential areas, habang ilang kalsada naman ang napaulat na may mga kaso ng pagguho, mudslide at mini landslide. Epekto ito ng malalakas na buhos ng ulan sa naturang lalawigan. Dagdag pa ng PGLU personnel, 34 na barangay naman na sakop ng bayan ng Bawang, Nagilian at San Fernando City ang nakaranas ng malawakang power interruption dulot ng masungit na panahon. Ayon pa sa ulat, aabot naman sa 166 pamilya katumbas ng 510 individuals ang dinala sa mga evacuation center na matatagpuan dito sa Bacnotan, Nagilian at Bagulin. 33 families naman dito ay namamalagi sa labas na evacuation area. Siguro ang iba dito ay nakauwi na. Makikipag-ugnayan din tayo kay Sir John Martin kung ano ng development at update kaugnay dito sa mga balitang ito. Habang 61 pamilya ang naapektuhan ng pagbaha, ang agad na nailikas dito sa mga evacuation center sa Bawang at Aringay. Okay? So, sa tulong ng MDRRMO at PDRRMO ay nailunsad ang pag-rescue sa mga pamilyang na-stranded matapos naabutan sila ng pagtaas at pagragasa ng tubig na mula sa isang ilog sa barangay Lower Tumapok. Maliban sa mga nilunsad at akarang rescue operation na pinangunahan ng Provincial Government La Union, ay na-deploy din ng PDRRMO ang Emergency Medical Service, Search and Rescue Team para tignan at i-monitor ang kalagayan ng mga residenteng naapektuhan ng sumabay pang sunog sa barangay Kinabite sa bayan ng Bawang, La Union. Okay? So yan yung ating mga kalipunan ng mga balitang ating nakalap mula sa ating masisipag na mga correspondent at reporter ng Net25 Baguio News Team. Ako pa rin inyong nakasama sa pagbabalita, Freddy Rolyoda. At ang oras natin ay ganap ng alas 5:41 ng hapon. So meron pa rin tayong natitira na 14 na minuto para sa iba pa nating pagtalakay sa mga napapanahong isyo, kwentuhan at talakayan, balitaktakan, wag lang chismisan, okay? Para sa ganon ay tayo naman
Nandiyan kayo sa inyong mga bahay, malibang nga ba? Tama? Pwede, oh. So, dyan lang kayo habang humihigop-higop kayo ng mainit-init na sabaw ng bulalo, pinapaitan, yung iba nagkakape, yung iba nagsasalabat, yung iba naman ay uminom ng tea. Okay? Siyempre, pagka uminom kayo, ako naman, sasabayan ko kayo ng ito. Oh. Ang sarap ng water. Okay. Okay. So, mga kaibigan, habang hindi pa gumaganda yung ating panahon, siguro ang pinakamabuti ay tayo laging nagmo-monitor sa sitwasyon sa paligid natin kasi hindi natin alam bumabaha na pala sa lugar ninyo.